Presyo ng diesel at gasolina may 80 sentimos na kada litro ng dagdag bukas. National Bureau of Investigation hinimok na imbestigahan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga senador. House prosecutors sa 7 articles of impeachment na pag-usapan na ayon sa ilang kongresista. Dalawang babae na nagpanggap umanong call center agents na na-recruit ng pekeng kumpanya sa Laos nasagip ng Bureau of Immigration. Department of Health muling nagpaalala sa publiko ng kahalagahan ng kalinisan at proper hygiene sa gitna ng tumaas na kaso ng dengue at iba pang mga sakit. At nasa 18 tao nasawi sa crowd crush sa isang istasyon ng tren sa Delhi, India. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 17, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Hinimok ng isang kongresista ang National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga senador. Umani ng batikos sa House lawmakers ang binitiwang pahayag ng dating punong ehekutibo na hindi nila dapat baliwalain. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Matapos irekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng mga reklamong sedition at grave threats si Vice President Sara Duterte dahil sa naging pahayag nito laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Isang kongresista ang nagbigay ng suhestyon sa NBI na silipin naman ang pahayag ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan. Sa proclamation rally para sa senatorial candidates ng PDP laban noong nakalipas na linggo, binitiwan ng dating presidente ang pahayag upang makapasok umano ang mga sinusuportahang kaalyado. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ayon kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, sa isang demokrasya may kapangyarihan ng mga salita, lalo na kung ito ay mula sa isang dating presidente ng bansa. Kaya kung ang mga partikular na pahayag ay nangangailangan anya ng legal na pagsusuri, mahalagang masiyasat ang mga kahalintulad na deklarasyon. Dagdag pa nito, kung bawal sa batas ang pagsabi ng bomb joke at may kaakibat na kaparusahan, lalo na dapat anya ang banta ng pagpatay ng 15 senador. Umani ng pagtuligsa sa iba pang kongresista ang pahayag ng dating presidente. Ayon kay House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, lantaran na pagbabanta at karahasan ang sagot ng mga Duterte sa lumalaking panawagan ng mga mamamayan para sa hustisya at pananagutan. Giit naman ni House Assistant Majority Leader Taguig 2nd District Representative Pami Zamora, hindi kailanman magiging bahagi ng responsableng pamamahala ang pagbabanta ng pagpatay. Kailangang itakwil niya ang ganitong klase ng politika. Para naman kay House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, inciting to sedition o grave threats ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno at hindi pwedeng baliwalain dahil banta ito sa seguridad. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel at spokesperson ng Duterte administration na si Attorney Salvador Panelo, nonsense ang pahayag ni Congressman Asidre. Giit nito, biro ang naging pahayag ng dating presidente. Dapat paanyang i-welcome ang pahayag ni dating Pangulong Duterte dahil maaaring pag-amin itong malakas at mahirap talunin ang administration senatorial candidates.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, nag-react din ang ilang senador sa pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte na papatay ng 15 senador para sa darating na eleksyon. Para kay Senator Jinggoy Estrada, mapagbiro lang talaga ang dating Pangulo at wala itong issue para sa kanya. Sa palagay naman ni Senator Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig ni Duterte at ganoon lang anya siya magpahayag ng kanyang sarili. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, ang talagang dapat patayin o bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng bilihin. Gayunman, sa unang reaksyon ng mambabatas ay isa itong dagdag karahasan na tugon sa mga tao na hirap na sa buhay. Nagpatutsyada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa biro nito na pagpatay sa 15 senador upang masiguro ang pagkapanalo ng PDP laban senatorial slate. Sa talumpati ng Pangulo sa kampanya ng senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Davao del Norte noong Sabado, sinabi ni PBBM na tila natatakot ang ibang partido sa line-up na sinuportahan ng administrasyon. Kaugnay nito, may sagot ang Pangulo sa naging pahayag ng kalabang partido. Narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Napag-usapan na ang hatian ng House Prosecutors sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Patuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Team sa nakabimbing impeachment proceedings. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosa Licoz live. Rosalina, banggit ba kung sino-sino at ano-anong articles of impeachment ang hahawakan ng kada House Prosecutor? Agad tumanggi na si House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na ihayag kung ano sa 7 articles of impeachment ang hahawakan niya para sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil anya bahagi ito ng estratehiya ng House Prosecution Panel. Ngunit nagsimula ng magkaroon ng Division of Labor sa hanay ng 11-member House Prosecution Panel at binilinan na ang mga ito ni House Speaker Martin Romualdez na maghandang mabuti. Kumpiyansa si Congressman Defensor na matatagang ebidensya upang ma-secure ang conviction ng Vice Presidente sa hahawakan nitong Article of Impeachment. Ang ginawa rin umanong pagbabanta ni VP Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang may pinakamatibay na ebidensya. Dagdag pa nito bilang prosecutors para sa nakabimbing impeachment proceedings, mas mainam na hawakan ng prosecutor ang article of impeachment na confident o kumpiyansa sa prosecution at maging sa paglalatag ng ebidensya. Samantala, ayon naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na isa ring miyembro ng 11-member House Prosecution Panel, ang ginagawa nila ngayon ay general preparations lalo na't wala pang inilalabas na rulings o rules ang House hinggil o ang Senate of the Philippines hinggil sa isasagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Hinikayat ng isang dating abogado ng Presidential Commission on Good Government o PCGG ang Supreme Court na obligahin ang Senado na mag-convene bilang impeachment court at kaagad na litisin ang kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa petisyoner, ito ang intensyon ng saligang batas. Narito ang report ni Dante Amento. Higit isang linggo matapos makarating sa Senado ang kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, isang petisyon ang inihain ni Attorney Catalino Generelio Jr. sa Korte Suprema. Si Attorney Generelio ay dating abogado ng Presidential Commission on Good Government o PCGG.
Hiningi nito sa kataas-taasang hukuman na maglabas ng writ of mandamus na atasan ang Senado na mag-convene o magtipon bilang impeachment court at agad na magsagawa ng public trial sa kaso ng pangalawang Pangulo. Sa kanyang petisyon, sinabi nito na ang salitang forthwith sa Article 11 ng Konstitusyon ang ibig sabihin ay kaagad, madalian o walang antala. Kaya naman hindi niya pinapayagan ng saligang batas na iantala ng Senado ang pag-convene bilang impeachment court sa panahon na wala silang sesyon o nakareses. Una nang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero, mahaba pa ang proseso bago ang aktual na impeachment trial. Posibleng niyang pagkatapos na ng State of the Nation address ng Pangulo. Most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. SONA is on July 21, so trial will commence after that date. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinigil muna ng Commission on Elections ang pag-iimprenta ng mga balota para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na hindi na muna nila ipinatuloy ito dahil mataas ang posibilidad na maipagpaliban ang halalan sa rehiyon. Gayunman, tuloy pa rin ang ballot printing para sa midterm elections sa Mayo. Nagpulong ang Estados Unidos at Pilipinas upang talakayin ang halaga ng development cooperation ng dalawang bansa sa gitna ng isinasagawang pagsusuri ng US sa mga foreign aid nito. Sa Munich Security Conference noong February 14, tinalakay ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio ang epekto ng nasabing pagsusuri. Noong January 20, inanunsyo ng Trump administration na pansamantala nilang ihihinto ang pagbibigay ng mga development assistance funds sa iba't ibang bansa upang bigyan daan ang isasagawang 90-day review sa lahat ng foreign aid ng Estados Unidos. Sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Manalo na hindi pa malinaw kung aling mga US-funded projects sa Pilipinas ang maapektuhan ng pansamantalang pagpigil sa foreign aid. Sa kabila ng malalaking alon ay matagumpay na napaalis ng BRP Cabra ang barko ng China Coast Guard na CCG 5303 hanggang 95 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales nitong Sabado, February 15. Pinalitan ng CCG 5303 ang naunang CCG 3103 upang ipagpatuloy ang iligal na pagpapatrolya ng China malapit sa baybayin ng Zambales. Samantala, pinalitan na ng BRP Bagakay ang BRP Cabra matapos ang isang linggong deployment nito upang ipagpatuloy ang pagbabantay sa presensya ng China sa West Philippine Sea. Habang pinalitan naman ng CCG 3105 ang CCG 5303 na patuloy pa rin namamalagi sa lugar kasama ang CCG 3301 na iligal na nagpapatrolya sa paligid ng Bajo de Masinloc. Muling nagpaalala ang Land Transportation Office o LTO sa mga motorista na ikabit ang kanilang mga plaka. Ayon sa ahensya, ang mga mahuhuling sasakyan na walang plaka ay mapapatawan ng 5,000 pisong multa. Sa ngayon, patuloy na tinutugunan ng LTO ang backlog sa mga plaka. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, may mga nahuli ba ang LTO ng mga sasakyang hindi nagkakabit ng plaka? Aga sa pakikipag-ugnayan nga nila ng Land Transportation Office o LTO sa PNP Highway Patrol Group, merong mga nasisita sa operasyon ng mga sasakyan at motorsiklo na hindi nagkakabit ng plaka. Dahil nga dito, nagpaalalang muli ang LTO sa mga motorista na merong 5,000 pisong multa ang maaaring ipataw sa kanila doon sa mga mahuhuling ayaw magkabit ng plaka.
Ang parusa ay batay sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code of the Philippines na nagtatakda ng mga multa sa paglabag sa batas trapiko. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, responsibilidad ng mga may-ari ng sasakyan na ikabit ng maayos ang kanilang mga plaka oras na mai-release na ito ng car dealers o ng ahensya. Mayroon nilang database ang LTO ng lahat ng na-release na plaka, kaya kung mapapatunayang tinamad lang o walang balak na ikabit ang plaka, ay mapapatawan ng multa ang may-ari ng sasakyan o ng motorsiklo. Ayon sa LTO, bagaman mayroong issue sa plaka mula pa noong 2014, ngayon ay wala ng backlog sa mga four-wheeled vehicle o mga sasakyan. Ang mga backlog naman sa motorsiklo ay patuloy na tinutugunan at inaasahang matatapos sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Sa huling tala ng LTO noong buwan ng Enero ngayong taon, nasa 9 na milyon pa ang backlog sa plaka ng mga motorsiklo. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Simula March 15 ay ipatutupad na muli sa mga expressway na hawak ng Toll Regulatory Board ang No Valid ETC Device, No Entry Policy. Maaari na maisyuhan ng violation ticket at show cause order ang mga motoristang hindi pa rin nagpapakabit ng mga electronic toll collection o ETC device at radio frequency identification o RFID na dadaan sa mga toll plaza. Narito ang report ni JP Nunez. Sa layuning mapabilis ang pagpasok at paglabas ng mga sasakyan sa mga expressway, inanunsyo ng Toll Regulatory Board na matapos ang ilang buwan ng dry run ng cashless o contactless toll collection, simula March 15 ay muli itong ipatutupad. Ayon sa TRB, required na sa lahat ng mga motoristang dadaan sa expressway na kanilang nasasakupan na dapat ay may nakakabit na electronic toll collection o ETC device at radio frequency identification o RFID stickers. Ang mga motoristang magtutungo sa toll plaza na walang ETC device o RFID stickers ay makakapasok pa rin naman, pero dapat na silang magpakabit nito. Gayunman, maaari silang ma-issuehan ng Temporary Operator's Permit o Show Cause Order dahil sa paglabag sa No Valid ETC Device, No Entry Policy. Batay sa obserbasyon ng TRB, ang mga toll lanes na pinapayagan pa ang pagbabayad ng cash ay kadalasang nagkakaroon ng mahabang pila ng mga sasakyan at kung minsan ay nakakaharang pa sa pila ng mga ETC dedicated lanes. Umaasa ang TRB sa mga expressway concessionaires at operators na gagawin nilang mas available ang pagkakabit ng mga ETC devices at RFID stickers, gayon din ang madaling paglo-load sa mga ito. Hinihikayat naman nila ang mga motoristang dumadaan sa expressway na magpakabit na ng ETC device at RFID stickers. Samantala, sa joint statement ng mga toll concessionaires at operators, sinabi ng mga ito na nakasuporta sila sa pagpapatupad ng cashless o contactless toll collection upang mas mapaluwag ang pila sa mga toll plaza. Titiyakin din nilang nakaayos ang kanilang mga system para sa mas ligtas at mas mabilis na biyahe ng mga motorista. Matatandaang noong 2020 ay sinubukan na rin ang cashless toll collection sa mga expressway pero nasuspindi ito dahil sa ilang mga operational issues. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng pagdinig ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa petisyon hinggil sa pagtataas ng pasahe sa jeep. Ayon kay LTFRB Technical Division Head Joel Bolano, itinakda ang pagdinig sa pending petition sa darating na February 19, araw ng Miyerkules. Sa nakabimbing petisyon, nakasaad na mula sa kasalukuyang 13 pesos na minimum fare ay gagawin itong 15 pesos.
Abiso sa mga motorista, panibagong oil price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, February 18. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 80 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 80 sentimos rin kada litro ang madaragdag sa presyo ng gasolina at 10 sentimos naman sa kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng international market. Nasabat ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang nasa 25 milyong pisong halaga ng liquefied petroleum gas sa operasyon sa Caloocan City. Sa naturang operasyon, nasa 8 individual din ang naaresto ng mga otoridad. Tinutugis naman ng mga tauhan ng CIDG ang may-ari ng Pyro Liquefied Petroleum Gas Refilling Station sa Barangay Santa Quiteria sa nabanggit na lungsod na agad na nakatakas. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III, huli sa akto ang ang ginagawang illegal refilling ng LPG tank. Ang 8 individual ay hawak na ngayon ng CIDG NCR sa Campo Crame kung saan inihahanda na ang kaukulang kasong isasampa laban sa mga ito. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko hinggil sa mga kahina-hinalang individual o grupong gumagamit ng pangalan o logo ng ahensya. Payo ng BSP, agad na i-report sa kanilang tanggapan o sa kaukulang otoridad sakaling makatanggap ng text messages o email na nagpapakilalang galing sa BSP. Warning pa ng ahensya, walang account ang BSP sa Telegram, WhatsApp at Viber. Dagdag ng ahensya, hindi sila kailanman magpapadala ng mensahe na nanghihingi ng mga personal at pinansyal na impormasyon o pera. Nasagip ng Bureau of Immigration ang 2 babae na nagpanggap umanong magkatrabaho at nagtangkang umalis ng Pilipinas patungo ng Thailand. Base sa impormasyong ibinahagi ng Bureau of Immigration, ang 2 babae edad 25 at 31 anyos ay nagpanggap umano na pawang mga call center agent na nagtatrabaho sa isang BPO company sa Quezon City at bibiyahe abroad upang magbakasyon. Pero dahil sa kanilang hindi magkakatugmang pahayag sa screening ng immigration, dito na nadiskubre na na-recruit ang mga ito ng isang pekeng kumpanya sa Laos at pinangakuan umano ng 50,000 pesos na sweldo kada buwan. Inamin ng 2 babae na nagbayad sila ng tig 3,000 pesos sa isang fixer na nakilala lamang nila sa social media na siyang nag-asikaso upang pikiin ang kanilang mga dokumento. Na-turn over na ng mga otoridad sa Interagency Council Against Trafficking ang 2 biktima para sa ibayong investigasyon. Nagdeklara na ng dengue outbreak ang Quezon City Government nitong Sabado, February 15. Bunsod ito ng paglobo ng kaso ng dengue sa lungsod. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, 10 na sa mga residente ng lungsod ang namatay at karamihan sa mga ito ay mga bata. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo. Tuloy-tuloy na pagtaas ng kaso ng dengue ang kumpirmado ngayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ayon sa pinakahuling datos noong Sabado, February 15, tinatayang nasa 1,769 na kaso ng dengue ang naitala sa syudad at nakikitang unusual ang naging pagtaas nito lalo pat Pebrero pa lamang ng kasalukuyang taon. Dahil sa napakataas na bilang ng nagka-dengue sa ating pong lungsod, minabuti nating magdeklara ng dengue outbreak. So the Quezon City government is declaring a dengue outbreak. Ang outbreak ay idinideklara kapag tumataas sa higit na inaasahang numero ang bilang ng kaso sa isang lugar. Dagdag pa ng alkalde, nasa 10 na ang binawian ng buhay bunsod ng dengue at 8 sa mga ito ay mga minor de edad. Nakababahalaan nila dahil kumpara noong nakaraang taon, nasa 2 lamang ang naitalang namatay sa kaparehong time period nito.
Sa inilabas din na datos ng lokal na pamahalaan, 35 ang naitatala at namomonitor na kaso bawat araw. Hindi po natin layunin na takutin ang publiko at magpanik ang lahat. Sa halip, ang nais natin ay maging mas alerto at mas conscious ang publiko para agad din sila makakilos kung sakasakaling makakita sila ng mga sintomas. Ilan sa mga barangay na nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng dengue ay ang Batasan Hills, Payatas at Commonwealth. Kaya naman bili ng lokal na pamahalaan na huwag baliwalain kapag may sintomas ng nakita dahil ito anila ang nagiging ugat ng paglala ng sitwasyon ng isang pasyente. So yun po yung iniiwasan natin, no? Nakubalat pa yung dengue, mas maraming magkaroon ng dengue and therefore marami rin ng mga mahihina ang katawan, yung mga bata especially na magkaroon ng dengue. So kailangan talaga natin awatin. No? 10 na to, ayaw natin maging madoble yung 10 na yun. Kaya kailangan sabay-sabay tayong umaksyon laban sa dengue. Sa kasalukuyan ayon sa alkalde ng QC, magsasagawa ng agarang aksyon sa mga posibleng breeding grounds ng dengue. Gayon din ang paniniguro ng punong lungsod na nakabukas ang 66 na health centers kahit weekend sa susunod na 2 linggo para sa mga nagnanais na magpakonsulta. Bukas din aniya ang 3 government hospital sa Quezon City gaya ng Novaliches District Hospital, Rosario Maclang Bautista sa Batasan Hills, maging ang Quezon City General Hospital upang tumanggap ng mga pasyente. Paalala din ng lokal na pamahalaan na huwag baliwalain ang lagnat lalo pat kung ito'y naoobserbahang pabalik-balik. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko ng wastong kalinisan at proteksyon sa sarili. Bunsod ito ng pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa at ibang sakit na nakukuha sa kontaminadong tubig at pagkain, influenza-like illnesses at leptospirosis. Patuloy rin na nag-aabiso ang kagawaran na agad na magpakonsulta kapag nakararanas ng mga sintomas ng dengue. Mainam rin na alisin na ang mga maaaring pamugaran ng lamok gaya ng mga nakaimbak na tubig at maruming paligid. Gumamit ng mga anti-repellent lotions at magsuot ng mga damit na may mahabang manggas at pantalon. Isang barangay sa Mandaluyong City ang nag-aalok ngayon ng pisong pabuya sa kada lamok o kitikiti na mahuhuli o mapapatay sa isinasagawang pagtugon sa tumataas na kaso ng dengue sa lugar. Naghanda ang lokal na pamahalaan ng Barangay Addition Hills ng aquarium kung saan ilalagay at papatayin ang mga lamok at larva. Magsisimula sa darating na Biyernes, February 21, ang reward system sa programa. Naranasan sa ilang barangay sa Bago City, Negros Occidental ang ashfall at sulfuric smell matapos ang naitalang pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon na tumagal ng 8 minuto noong Sabado. Narito ang report ni Gladys Tuabi. 2 insidente ng pagbuga ng abo ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Bulkang Kanlaon noong Sabado. Ayon sa ahensya, ang naiulat na significant episode na ash emission ay nangyari bandang alas 2:32 ng hapon na tumagal ng 8 minuto. Dahil dito, ilang barangay sa Bago City ang nakaranas ng ashfall, kabilang dito ang mga barangay ng Mailong, Maaw, Binubuhan, Abuanan, Dulaw, Atipuluan at Ilihan. Habang umabot naman sa Barangay Bakong ang sulfuric smell. Ayon sa Office of Civil Defense, nananatiling nasa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon na nagpapakita ng magmatic unrests na posibleng magdulot pa rin ng ash emission o kaya short-lived explosive eruptions. Patuloy na ipinapayo ang paglikas ng mga nakapaloob sa 6-kilometer radius mula sa tuktok ng bulkan. Samantala nakaserap na ang higit 200 tents sa binubuong tent series sa Himamaylan City sa Negros Occidental na nakatalagang gamitin sa mga apektadong pamilya kung iaakyat pa sa mas mataas na alert level ang Bulkang Kanlaon.
Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang minor eruption ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Bulkan Taal nitong Linggo, February 16. Ayon sa PHIVOLCS, ang 4 na minutong pagsabog ay lumikha ng 2,100 meter plume sa direksyong Pakanluran. Naglabas din ang bulkan ng 407 metric tons ng sulfur dioxide. Nakapagdala rin ang PHIVOLCS ng 2 pagyanig sa bulkan, kabilang ang isang volcanic tremor na tumagal ng 91 minutes. Ayon sa PHIVOLCS, nananatiling posible ang pagkakaroon ng steam-driven o gas-driven explosions, volcanic earthquakes at minor ash falls sa Taal. Ipinagbabawal pa rin ng ahensya ang pagpasok sa Taal Volcano Island at ang pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Nakahanda na ang seguridad sa pinakaabangang Grand Street at Float Parade sa darating na Sabado at Linggo bilang bahagi ng pagdiriwang ng Panagbenga Festival ngayong taon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta yung paghahanda ng mga otoridad dyan sa Baguio para sa Panagbenga Festival ngayong taon? Yes, Aga, ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kasado na ang high-level traffic at security arrangements para sa gaganaping parada sa February 22 at 23 ng Flower Festival o Panagbenga 2025. Pinangunahan ng alkalde ang multi-agency coordination meeting Disaster Risk Assessment para sa darating na mga selebrasyon na inaasahang dadagsain ng mga tao at turista. Dagdag pa ni Magalong na ang kanilang traffic at security plans ay naihanda na suri na para sa pagpapabuti at pagsasapinal matapos ang pulong na dinaluhan ng Panagbenga Executive Committee, iba't ibang kinatawan ng city government at mga ahensya. Final, integrate na nila lahat yung mga corrections or yung mga revisions na ginawa natin para at least maging more responsive. Actually, 3 events yan eh. It will start on Friday. Ito yung sa BCC, ano? Tapos yung sa street parade talaga sa Saturday. And then yung float parade sa Sunday. The most challenging is actually the float parade. Sinabi naman ni City Director ng Baguio City Police Office na si Police Colonel Rogel Tagel ang pagkakaroon ng maayos na pamamahala sa trapiko at seguridad sa pamamagitan ng well-researched at executed strategies at ang pagtatalaga ng mga personnel at resources upang matiyak na magiging payapa at maayos ang buong panahon ng naturang mga aktibidad. Kabilang sa security measures na nakaplano ay ang crowd control, crime prevention at pag-alis ng anumang banta ng seguridad. Una nang sinabi ni BCPO City Director Tagel na nasa 1,600 police personnel ang kanilang ipakakalat upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko sa pagdaraos ng Panagbenga 2025. As far as organic personnel are concerned, 1,200, But then this will be augmented also by mga voluntary groups, from medical, at the same time mga criminology interns po natin. At saka yun nga, other mga communication groups din po natin. Ang Baguio City Police Office Traffic Enforcement Unit at Traffic and Transportation Management Division ang naatasan para sa traffic plans upang mabawasan ang pagsisikip sa daloy ng trapiko, ang pahirap sa mga motorista at ang pagkairita ng mga residente o mamamayan. Samantala, kaninang umaga ay inilunsad ng Baguio City Police Office ang BCPO View Baguio App. Ang BCPO View Baguio App na ginawa ay nasang makatutulong sa kasagsagan ng Panagbenga. Itong yung application po na to, it has a free feature. Alam niyo naman ang problema po natin dito, isang challenges po natin is yung traffic.
Now, this app has the capability of magpakita ng traffic situation. Aside from the traffic situation, meron yung mga available parking slots sa mga malalaking parking slots po natin, parking establishments po natin dito sa lungsod. Ang online app system kung saan gagamit ng QR code o direktang bibisita sa website ay magbibigay sa mga motorista ng mga impormasyon para sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang pagsisikip sa daan patungo sa kanilang destinasyon at kung saan ang kanilang iiwasan na daan dahil sa isasagawang mga pagsasara. Dagdag pa ni Taguel na inaasahang aabot sa 160,000 na turista ang bibisita sa lungsod sa Flower Festival. Aga sa Miyerkules, February 19 ay magsasagawa muli ng coordinating conference ang Baguio City Police Office at Local Government Unit para sa pinal na plano para sa Panagbanga Festival. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Inihahanda na ng kontratistang Korean ang pagpupundasyon para sa konstruksyon ng isang double-track railway sa Kalumpit, Bulacan na magdudugtong sa North and South Railway Project ng Department of Transportation at Philippine National Railways. Para sa detalye may report si Nestor Torres live. Nestor, para saan ba yung ginagawang double-track railways dyan sa Kalumpit? Ang kontratistang The Bridge Korean Company ang nagpo-provide ng mga pundasyon para sa segment double track railway. Kapag naitayo na yung pundasyon na ito ay magtutuloy-tuloy na yung paglalagay ng segment project ng Malolos at Tuclark Railway Project sa Pampanga. Tuloy-tuloy pa rin ngayon ang ginagawang pagpupundasyon ng kontratistang Korean The Bridge Company sa double track railway dito sa ilog ng Kalumpit, Bulacan. Ay kay Engineer Gilbert Pegaro, site engineer ng The Bridge, kasalukuyan nila ngayong binabaon ang pipe pile sa ilog na may lalim na 30 to 35 meters. Itong pipe pile ang kailangang maibaon. Kapag naibaw na, kasunod nito ay ang paglalagay naman ng main girder at cross beams sa pagitan ng tubo. Gumagawa kami ng access para sa gagawan ng column ng tulay ng railway project. Actually, patapos na, nasa 70% na yung ginagawa namin. Nasa 70% na. Yung area na to, yung portion na to, 70% na yung ginagawa namin. Portion na to sa tulay. Kapag natapos na ay sa ibabaw ng ilog at tulay ay maglalagay ng steel deck o lalakaran ng tao at mga equipment. Kasunod nito ay tuloy-tuloy na ang konstruksyon ng railway project sa Kalumpit. Dito natatawid ang tren na ginagawang North and South Railway to Clark International Airport Terminal 2 sa Pampanga hanggang sa Calamba. Bahagi pa ito ng pinatutupad ng Department of Transportation o DOTR na pinasimula noong 2018. Kaya Motivators Live mula dito sa Bulacan. Ano sa iyo, Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Hindi bababa sa 18 katao ang nasawi sa pagdagsa ng tao sa crowd crush sa isang istasyon ng tren sa Delhi, India nitong Sabado, February 15. Ayon sa mga opisyal, libu-libong deboto ang nagmamadaling sumakay ng tren patungo ng Kumbh Mela, ang pinakamalaking relihiyosong pagtitipon sa mundo na inaasahang matatapos sa February 26. Ang Kumbh Mela na ginaganap tuwing 12 taon sa Prayagraj ay may kasaysayan ng mga trahedya na may kaugnayan sa siksikan ng tao, kabilang ang isang insidente noong nakaraang buwan kung saan hindi bababa sa 30 katao ang namatay sa banal na pagsasanib ng mga ilog Ganges, Yamuna at Saraswati. Ayon sa mga ulat, karamihan sa mga nasawi ay mga kababaihan at bata at mga sanhi at ang sanhi ng kanilang pagkamatay ay maaaring dulot ng kakulangan ng hangin o matinding pinsala na kailangang kumpirmahin sa autopsy.
Iniutos ng Indian Railways ang isang masusing investigasyon sa insidente habang nagpahayag ng pakikiramay si Prime Minister Narendra Modi at iba pang opisyal sa mga biktima kasabay ng pagdarasal para sa mabilisang paggaling ng mga nasugatan. Isang 14 anyos na lalaki ang nasawi habang 5 pang individual ang nasugatan kabilang ang 3 nasa kritikal na kondisyon sa ospital sa nangyaring pag-atake ng isang Syrian asylum seeker sa Villach, Austria. Sa kabila ng patuloy na pag-atake, isang kapwa Syrian na nagtatrabaho bilang food delivery driver ang tumulong upang mapigilan ang suspect gamit ang kanyang sasakyan upang harangin at pabagsakin ang lalaki na posibleng nagligtas ng mas marami pang buhay ayon sa mga otoridad. Ayon naman kay Interior Minister Gerhard Karner, nahuli ang 23 taong gulang na suspect 7 minuto matapos matanggap ng pulisya ang unang ulat ng pag-atake. Inihinalang ang salarin ay mabilis na maimpluwensyahan ng Islamic State online lalo na't natagpuan sa kanyang apartment ang watawat ng IS. Patuloy na inimbestigahan ng mga opisyal ang insidente kasabay ng panawagan ng mas mahigpit na pagsisiyasat sa mga asylum seeker upang maiwasan ang ganitong uri ng karahasan sa hinaharap. It's final, Ombudsman Graph Busters laban sa defending champion Agriculture Food Masters sa finals ng UNTV Cup Season 11. Samantala, magtutuos naman para sa 3rd place ang PhilHealth Consulta at SSS Pension Boosters. Para sa detalye, narito ang balita ni Bernard Dalis. Hindi na pinayagan pang makahirit ng do-or-die Game 3 ng Ombudsman Graph Busters ang PhilHealth Consulta sa kanilang pagtotoo sa Game 2 ng Best of 3 series sa semifinals ng UNTV Cup Season 11 na ginanap sa Paco Arena sa Maynila kahapon. First quarter, dinaan sa bilis ng Ombudsman ang opensa with Yurick Florino and Bernson Franco scoring 5 points each. Pero di tulad ng Game 1, pumalag ang PhilHealth at di pumayag na matambakan sila sa pangunguna ni Jervy Glorioso, scoring 6 points, 20-14 pabor sa Ombudsman. Second frame, itinaas pa ng Ombudsman ang gear sa opensa para pahirapang makahabol ng PhilHealth, with Samuel Ignacio at Rodney Santos naman na bumomba with combined 17 points para sa Graph Busters. Kaya naman umangat sa 15 puntos ang kanilang abante, 49-34. Third kanto, hindi bumaba ang energy ng Ombudsman. Humataw ng additional 8 points si Ignacio. Natinapatan naman ang 8 points ni Alex Noriega ng PhilHealth. Pero di yan sapat para pababain ang double-digit advantage ng Graph Busters, 74-57. Fourth and final quarter, rumatsyada palalo ang Ombudsman at ayaw na talagang padikitin ang PhilHealth. Si Israel de la Cruz naman ang pumutok para sa Graph Busters with 10 points sa quarter na ito. Pinilit pa ring humabol ng PhilHealth hanggang sa dulo pero masyadong malakas para sa kanila ang Ombudsman, 93-85. Sasalang na sa unang pagkakataon sa finals ng Liga ng Public Servant ang Ombudsman Graph Busters. Best player of the game si Samuel Ignacio with 19 points at 3 rebounds. At si Paul Ladjan na di man nakapuntos ay kumayod naman ng 7 rebounds, 13 assists at 4 na steals. Buong team, job well done. Kasama mga coaching staff ko. We work hard on it matagal na namin talaga gusto itong gawin. And thanks be to God. It's all about defense pa rin. Nalimit namin sila, alam naman namin ng PhilHealth will come back stronger. Nakita namin yung aggressiveness nila. So kailangan namin tapatan o doblehin yung pagiging agresibo nila. Medyo short yung adjustment namin. Sobrang late na. Kung nakapag-adjust kami dun sa trap nila, sana nakapag-trap din kami ng mas maaga pa.
Ngayon pa lang ay proud na ang Ombudsman sa kanilang accomplishment dahil nahigitan nila ang kanilang record noong Season 10 na 3rd place finish. Eto na, back-to-back finals appearance na ang Department of Agriculture Food Masters. Desidido talaga ang Food Masters na magtala ng kasaysayan na unang koponan na makaka-back-to-back championship. First quarter, 4-3 lang naman agad ang ibinao ng Season 10 Finals MVP na si Sianco, habang nagambag naman ng 6 points si Julius Kasaysayan. 21-20, abante ang DA. What a way to start the second quarter. 8-0 run ang banat ng DA after 2 minutes, 29-20. Ang ganda ng Steely Season 10 MVP EJ De Guzman, sabay 2 points under 6 minutes and 55 seconds mark, 33-21. 12 puntos na ang lamang ng Food Masters. Natapyas yan sa 9 na puntos courtesy ng buzzer beater finish ni Daniel Martinez, 45-36, and a first half. Third quarter, nakadikit ang Pension Boosters under 2-minute mark, 57-53, after being down again earlier by 12 points. 10.8 seconds, napangiti na lang si Sianco sa end 1 play na ito, 63-54. Umangat uli sa 9 points ang hinahabol ng SSS. Last quarter, rumatsyada ng 6-0 run ang SSS after almost 3 minutes. 63-60, 1 ball possession na lang. Pero ang Food Masters ayaw na talagang pahiritin pa ng do-or-die Game 3 ang Pension Boosters. Napako na sa 66 points ang SSS hanggang sa maubos ang last 3 minutes and 27 seconds. Take-over mode si De Guzman sa quarter na ito na umani pa ng 12 points. Namagapa sa 83 points ang score ng Food Masters sa pagtunog ng buzzer. Best player of the game sina Sianco na kumamada ng 27 points, 11 rebounds, 2 assists at isang steal at block. At si EJ De Guzman na tumikada ng 28 points, 4 dimes, 3 boards at steals. Ang ganda ng laban namin, no? I give credit to SSS, talagang pinaghandaan din kami. Ang ganda ng adjustment. Fortunately, pagdating ng last 3 minutes ng fourth quarter, medyo nag-breakdown sila. Nakapitalize namin yung mga lapses sila. Doon kami lumamang na. Yung game plan hindi nagawa. So nagkaroon kami ng mga lapses na yung dapat gawin namin ang nakagawa yung kalaban. So na-reverse kami. Samantala magtutuos naman sa third place ang PhilHealth Consulta at SSS Pension Boosters sa February 26, araw ng Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila, alas 3 ng hapon. Susundan naman ito ng Game 1 ng Best of 3 Series Finals ng DA Food Masters at Ombudsman Blockbusters alas 4:30 ng hapon. Mapapanood pa rin yan live sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nais po nating anyayahan ang ating mga kasangbahay. Magsasagawa po ng medical mission ng Serbisyong Bayanihan kasama ang UNTV Radio Mobile Dental and Optical Clinic bukas. Araw na Martes, February 18. Isasagawa po ang libreng bunot ng ngipin at libreng reading glasses sa hapay ng Mangga Elementary School sa Barbera Road, Barangay Dolores, Taytay, Rizal. Magsisimula ang registration ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 21 na nagsasabi, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo.
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.